Good day, everyone. My name is Mahalidin Yutuya, and my topic is about interacting with history through historical shrines and museums. So, we discussed already kung paano tayo nag-aral ng history, whether it is sa primary, secondary, and tertiary sources. But hindi nyo pansin, ang pinaka-effective way pala kung paano natin pag-aralan ng maayos ang history is by researching the information about history. Yes, ito na yung kung saan nalaman natin kung anong nangyari sa history, like kung saan naganap ang kwento, sino ang primary source, at kung paano ito nagtapos. Since my topic is kung paano tayo makipag-interact sa history, bago muna tayo mag-proceed dyan is kailangan muna natin malaman kung ano nga ba yung museum and shrines. Let me define first what is museum. So, ang museum ay isang lugar na kung saan iniingatan, inaalagaan at pinapakita ang mga bagay na may historical, cultural, scientific, or artistic value. Dito, makikita natin ang mga artifacts, artwork, at iba pang mga gamit na nagbibigay kaalaman tungkol sa ating kasaysayan at kultura. So, baka iniisip nyo na ang nakalagay sa museum is puro display lang. Well, it is not actually like that. Ang mga nakalagay sa museum is may kinalaman sa ating nakaraan na kung saan is pwede nating maranasan ito kung may pagkakataon tayong bumisita dito. Here is the first trivia about the museum. So, sino sa inyo ang nakakalam kung anong pinakanaunang museum sa Pilipinas? Yes, that is University of Santo Tomas Museum. Ito ay tinatag noong 1871 at matatagpuan ito sa Maynila. Ito ay naglalaman ng mga art, artifacts, or scientific collection na nagpapakita ng kasaysayan, sining, edukasyon ng ating bansa. Layunin ng museum na to is may pakita sa mga kabataan ang yaman ng ating kultura at sciences bilang bahagi ng pagkakilanlan bilang Pilipino. Ang UST Museum ay tinuturing na pinakamatandang museum sa ating bansa at hanggang ngayon ay patuloy pa rin naglilingkod bilang tulay ng edukasyon at kasaysayan. And now, let's move on sa second trivia. Ang pinaka-famous na museum sa Pilipinas ay ang National Museum of the Philippines. Ito ay matatagpuan sa Luneta, Maynila. Alam niyo ba na ang National Museum of the Philippines ay isang institusyon ng ating government na nangangalaga ng artworks, artifacts at national treasure ng Pilipinas. Dito sa museum na to is makikita natin ang mga famous na likha tulad ng Scholarium ni Juan Luna, pati na rin ang mga archaeological finds, historical items at cultural exhibit mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang layunin ng museum na to is mapanatili at maipakita ang yaman ng ating sining, kultura at kasaysayan upang may pagmalaki at mapag-aralan ng bawat Pilipino. At syempre, Pilco Trivia din to. Alam niyo ba na may pinaka-famous museum din sa Mindanao? Yes, ito ay Museo Dabawenyo na matatagpuan sa Davao City. Ang museum na ito ay nagtatampok ng kasaysayan, kultura at tradisyon ng mga Dabawenyo at ng mga indigenous people sa Mindanao. Makikita rito ang mga lumang kagamitan, kasuotan, larawan at artifacts na nagpapakita ng yaman ng mga rehiyon. Layunin naman ng Museo Dabawenyo na mapangalagaan at maipakita sa atin ang pagkakilanlan ng kultura ng taga Davao at buong Mindanao. And now, let's talk about what is shrines. What is shrines kaya? Ang shrines ay isang lugar na itinayo upang parangalan o alalaanin ang isang mahalagang tao o pangyayari sa kasaysayan. Kadalasan ng mga shrines ay ginawa upang bigyang respeto ang mga bayani o taong may malaking ambag sa ating bansa, o kaya naman ay may sagradong pangyayari sa reliyon. Ito ay nagsisilbing paalala ng kabayanihan, pananampalataya at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. And here are the trivia about these shrines. Alam niyo ba na ang pinaka-famous and first shrine sa Pilipinas ay ang Sheikh Karimul Makdum Mosque? Yes, ang Sheikh Karimul Makdum Mosque ay matatagpuan sa Simonol, Tawi-Tawi at ito ang pinakamatandang mosque sa buong Pilipinas. Ito ay itinayo noong 1380 ni Sheikh Karimul Makdum, isang Muslim missionary na unang nagpakilala ng Islam sa ating bansa. Hanggang ngayon is ito ay simbolo ng pananampalataya at maagang pagdating ng Islam sa ating bansa. Ito rin ay tinuturing na mahalagang bahagi ng ating kasaysayan.
Pangalawa ay ang Rizal Shrines. Ito ay matatagpuan sa Calamba, Laguna. Ang Rizal Shrine sa Calamba, Laguna is one of the famous shrines sa ating bansa. Bakit? Kasi ang Rizal Shrine sa Calamba, Laguna ay hindi lang basta lumang bahay. Ito ay sagradong lugar na sumasagisag sa buhay, kabataan at kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Dito, makikita ang mga personal na gamit, larawan at exact copy ng kanyang tahanan na nagpapaalala kung saan siya nagsimula. At alam niyo ba na ginawa ang dambanang ito para iparamdam sa bawat bumibisita ang inspirasyon ni Rizal, ang tapang, katalinuhan at pagmamahal sa bayan. Ang pagbisita rito ay parang naglalakbay pabalik sa panahon ni Rizal upang mas maunawaan natin kung gaano kahalaga ang kanyang sakripisyo para sa ating kalayaan. Another trivia din ito. Alam niyo ba na bukod sa shrines and museum is mahalaga ding maintindihan ang mga artifacts because ang mga artifacts ay mga bagay na ginawa o ginamit ng mga tao noong sinaunang panahon. Kadalasan ito ay mga kagamitan, sandata, kasuotan o dokumento na naiwan bilang patunay ng kanilang pamumuhay at kultura. Mahalaga ang mga artifacts dahil tinutulungan nila tayong maintindihan ang kasaysayan at paraan ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Isa sa pinakamalapit na halimbawa ng mga artifacts ay ang rifle na ginamit noong World War II. Noong panahong yon is maraming sundalong Pilipino ang lumaban para sa kalayaan ng ating bansa. At ang rifle na ito ay simbolo ng kanilang tapang at sakripisyo. Habang ito ay tinitignan natin sa museum is parang naririnig pa rin natin ang kwento ng digmaan at ang susunod na pinakamalapit na artifacts ay ang mga artifacts sa Shrine Rizal sa Calamba, Laguna. Sa loob ng Rizal Shrine sa Calamba is makikita natin ang ilang mga artifacts ni Dr. Rizal, kabilang dito ang mga lumang gamit ng pamilya Rizal gaya ng kasuotan, kagamitan sa bahay, sulat kamay at ang mga libro na ginamit niya noong siya ay nabubuhay pa. Ang mga artifacts tulad ng World War II rifle at ang mga gamit ni Dr. Rizal ay hindi lang basta lumang bagay, sila ay buhay na patunay ng ating kasaysayan at kabayanihan. Ang bawat isa ay nagpapaalala ng sakripisyo, tapang at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino noon. Since ang purpose ng video na to is to interact with museum and shrines kahit online lang, narito ang aking 4 tips on how to visit the museum. Tips number 1. Bago ka pumunta sa museum, magbasa muna tungkol sa exhibit or collection na makikita mo. Halimbawa, kung may balak kang pumunta sa Rizal Shrine, magandang basahin mo muna ang tungkol sa buhay ni Jose Rizal, kung saan siya pinanganak, ano ang kanyang nagawa at bakit siya tinaguriang pambansang bayani. Tips number 2. Ang susunod naman na gagawin natin is aanapin natin yung historical marker. Ito ay parang official stamp o tanda na nagsasabing legit yung historical site na pinuntahan natin. Usually galing siya sa National Historical Commission of the Philippines. Kaya kapag may nakikita kang marker, ibig sabihin may tunay na historical value ang lugar na yon. Kaya mas mahalagang basahin at paalagaan ito. So, bakit NHCP or National Historical Commission of the Philippines ang naglalagay ng stamp? Well, kasi sila yung agent ng government na nag-aalaga sa kasaysayan, nagbibigay ng historical markers at nagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kultura at kasaysayan ng mga bansa. And also, alam niyo ba kung sino ang kasalukuyang namumuno sa National Historical Commission of the Philippines? Yes, tama. Si Prof. Regalado Trota Ose Jr. ay tinalaga noong bilang chairperson noong July 12, 2024. Si Prof. Ose ay isang kilalang eksperto ng kasaysayan at pamana ng mga simbahan sa Pilipinas. Siya rin ay isang aktibong tagapagtaguyod ng makasaysayang pananaliksik at edukasyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na isinusulong ng NHCP ang mga proyekto at inisyatib na naglalayong mapanatili at mapalaganap ang kasaysayan at kultura ng ating bansa. At habang ikaw ay nag-enjoy lumiwas sa museum, huwag mong kalimutan basahin ang mga nakasulat sa artifacts upang mas lalo mong maintindihan ang mga kwento behind that object. At syempre guys, grab the chance na rin para makapag-picture. You may take a picture para sa remembrance, but you should always be careful sa mga ginagawa mo ha. Kailangan is irespeto mo ang bawat artifacts na nakikita mo doon. And as a reporter, that's all for my tips. Pero guys, in today's modern world naman na marami tayong access sa history by the help of the gadgets,
Napaka-impossible naman na hindi mo kailanman or narinig ang mga lugar na binanggit ko kanina, kahit virtual lang or napag-aralan. I hope by watching this video is nagkaroon ka ng inspiration to visit the museum or shrines kasi napaka-realistic ng mga lugar na to upang pag-aralan natin ang nangyari sa ating kasaysayan. But for now is I will suggest na lang na manood na lang tayo ng mga videos, makinig sa mga sounds, and mag-enjoy about sa history. Yun, natapos na natin ang report patungkol sa pakikipag-interact sa museum at shrines. Kahit hindi naman tayo nakapunta sa totoong lugar, at least na-experience pa rin natin ang ganda ng ating kasaysayan at kultura by discussing it. At ang pinaka-importante sa lahat is natutunan natin na ang museum pati ang shrines ay hindi lang basta gusali. Ito rin ay simbolo ng ating pagkakilanlan bilang isang Pilipino.